Hey everyone, welcome back to my channel. This is Crystal and in today's video, it's going to be another Nile Copan makeup look. Tama ba ako guys? Nile ba or Nile? Nile. Doon sa first makeup tutorial ko ni Nile Copan, ang dami sa inyo nag-request na gumawa ulit ako ng makeup look ni Nile and ang dami ko na-receive na comments dito. Tapos may mga messages din ako na-receive sa Facebook requesting to do another Nile Copan makeup look. And today, I think hindi lang makeup, but tatry ko din yung hair and outfit. Actually, may suot na ako na dress ngayon and medyo inspired siya by Nile. Is it Nile Honor? Parang Nile yata siya guys eh. Wait nga. Okay, sorry naman guys. Nile. Ulit nga. Nile. Nile pala guys. O, diba yung entrance niya? Ito ba yung first appearance niya? Or not? I have no idea. Hindi ko kasi na sundan tong Kismet si Allure. So, okay. Wow. So, medyo ramp muna. So, parang siya nag-modeling always when she's walking, diba? Okay, so medyo on the spot ko lang naisip to. I think magandang idea to and hindi lang siya makeup tutorial, kundi magpapakita din ako sa inyo ng mga local products. Most of the products na gagamitin ko today are from local makeup brands. So, I will try. Hahanap ako ng mga local brands dito to recreate a makeup look. Siguro ito yung makeup look na gagayahin ko today. Yung naka-black dress siya. Tapos, may makeup siya, may eyeshadow siya, pero medyo nude, brownish yung lipstick niya. For my primer, ito, siya Will. Hindi siya completely local kasi, diba, I think it's a Chinese brand made in PRC. But, you know, makikita nyo tong brand na to sa SM. So, ito yung gagamitin kong primer. And, clear lang tong primer na to. Yung maganda dito pala sa primer na to is, well, pag nag-dry siya, nagiging sticky siya. So, yeah. By the way, naka-contacts pala ako, guys. Yung suot ko, ito siya. Ito yung pinaka-favorite kong contacts of all time. And, I will also link the contacts down below. Super favorite ko to and graded siya. Hindi lang siya ang forma, pero sobrang graded to. I think, negative 4.50 yung grade nito. Ito yung isa sa mga favorite local primer ko kasi nagiging medyo tacky yung skin mo. Para siyang glue. So, didikit talaga yung foundation mo. Today is not the best day for my skin kasi nag-prick ako ng face ko the other day. So, medyo may redness or discoloration ito. Na-prick ko siya. So, ngayon, nagsugat siya. But, yung skin ko kasi guys, mabilis lang siya mag-heal. By the way, kasi nga, diba, gustong-gusto natin yung style ni Nile. Ito yung nails ko. Inspired by her din. Diba? Wait lang. I think kulang tong look na to without earrings. I think one time nakita ko siyang merong hoop na earrings. So, I think maglalagay ako dito ng hoop na earrings. I think meron din siyang ring. So, I'll just put here whatever I find. Ito na lang yung ring natin. Mag-start muna tayo with the foundation. Ito yung Everbelena All Day Liquid Foundation. And yung shade ko is in Silk. Dito maputi sa akin. So, okay lang. I think pwede na rin to siguro. Diba dito sa Philippines, pag may mga love team dito, pinagduduktong natin yung mga name nila. So, hindi ko alam na meron na palang it's Ogni. Actually guys, yung G in Turkey kasi is silent yon. So, yung Oğuz. So, kailangan guys, Oğuz. Yon. So, silent G. Is yung mga fans, syempre, pinag-combine na nila yung name ni Oğuz and Nile. So, since silent G siya guys, kailangan Oni. Hindi siya Ogni. Diba? Spread lang dito sa forehead. Alam nyo guys, maganda din ng foundation ng Everbelena. Pero for me kasi, pag suot mo na siya all day, medyo nagme-melt siya. Tapos medyo heavy siya sa face. Bago ko ituloy yung makeup ko, please support my channel. And if you're a fan of Oni, please don't forget to subscribe. Also like this video, share. Baka makita ni Nile tong video na to. And syempre, happy ako pag nakita ni Nile to. Okay guys, so concealer. Meron tayong dalawang concealer na local. Ito yung brand ni Sarah Geronimo before. And ito yung Pop Studio Covers Foundation Stick with Liquid Concealer. I think I'll use yung kay Sarah Geronimo. Tapos ito naman yung, hindi ko alam kung Everbelena to. Pero yung Aramina collection, I think. Just apply this sa forehead. Tapos dito. Ito yung magiging pinaka nose bridge, nose bridge highlight. Tapos dito na rin. Saan ba kayo nanonood ng mga episodes niya? Sa mismong channel ba ng Kismet si Allure or meron kayong
Filipino website na meron ng channel na naka-translate na yung mga usapan nila. Kasi kanina nanood ako doon sa mismong YouTube account nila na Kismet si Olor. As in yung official YouTube page nila. And wala akong naiintindihan. So, hindi ko masyadong alam kung ano yung nangyayari or ano yung story. By the way, I'm using na yung concealer part. Meron sa kay Sarah Hieronimo kasi na concealer. Meron ding stick na part. So, let's see. Okay ba yung stick? Okay. Okay naman pala yung stick. So, let's highlight with the stick first. Doon kasi sa episode kanina na pinanood ko, parang nag-away si Ous and si Nile and umiyak si Nile. And honestly, medyo ilang beses ko na nakikita na umiiyak si Nile, although hindi ko kasi naiintindihan. So, kung meron kayong malilink sa akin na kung saan ako makakapanood nung episodes nila na meron ng subtitles or yung nakatranslate na, let me know. Or lahat ba kayo nanonood ng ganun lang, na Turkish lang talaga yung words nila. For my under eyes naman, yung liquid, kasi hindi ako nag-blend ng stick concealer sa under eyes ko kasi masyadong mababanat siya. Like nyo naman tong video na to para naman doon sa mga fans ni Ous lang. Alam ko marami sa inyo na type din to si Ous. Bukod kay Nile, talagang alam ko na pinapanood nyo yun ng dahil kay Ous din. Bukod pa dun sa mga fans nung love team nila. Yung makeup look na ginagawa ko is sinusundan ko lang talaga kung ano yung nakikita ko sa video ni Nile. Hindi siya talaga exaggerated mag-foundation. So, ayoko masyadong kapalan yung foundation ko. And most of the time, ano lang, talagang sobrang clean lang ng skin niya. So, next naman is eyebrows. I think this time, mas kakapalan ko pa yung eyebrows ko. Yung problem lang, wala ako ditong eyebrow pencil na local. Ito na yung gagamitin ko, guys. Ashley Shine. So, yung Ashley Shine kasi available siya dito sa Philippines. And this is also available in Shopee. Mura lang siya. And it's also retractable, diba? Hindi lang siya makeup tutorial, but it's also a local makeup review. So, ito siya. Iba-ibang color niya in one pencil. So, yung gagawin ko ngayon is, taas ko lang yung kilay ko. Hindi ito yung usual na ginagamit ko for everyday. Pero ito munang side na black yung gagamitin ko. Hindi ito yung pang everyday ko kasi medyo soft yung pencil na to. So, hindi siya ganun ka-long lasting. Kakaalam ko, si Nile is only 19 years old. Tapos, meron siyang online business. Hindi ko alam talaga kung bagay sa akin tong style na to. Okay lang naman yung makeup, pero yung style niya mismo, yung the way she dresses up, I don't know kung bagay sa akin yun. Kasi first of all, sobrang layo ng age namin ni Nile. Medyo bagets pa yung style niya. I'm not saying na matanda na ako, pero 'di ba 19. I mean, yung youngest na brother ko is magta-30 na. So, can you imagine? Lahat ba sila ganyan yung age nila? And how about si Ous? Ilan taon na ba siya? Something interesting dun sa show na yon is yung the way sila manamit, yung fashion nila. Medyo naaalala ko yung sarili ko dun sa the way they dress. Kasi medyo ganun kasi yung style ko eh. Yung style ko kasi is more on medyo glam but comfortable, casual, pero elegant style. So, yun nga, yung mga bodycon dresses. Except for the boots part kasi parang hindi ko alam kung saan ako mag-boots dito sa Philippines, promise. Like, right now, kung maglakad ako na naka-ganon, yung ganong outfit nila dito sa labas. Ewan ko na lang kung anong mangyayari sa akin kung noon sa labas. Knee-high boots, tapos naka-bodycon dress. I think sa ibang country, normal lang yung ganon eh. And then, gagamit ako ng konting brown kasi parang sobrang dark nung black. Kasi si Nile, medyo makapal yung brows niya pero maamo lang. Hindi siya yung matapang na kilay. Thick and bushy, pero soft lang at the same time. Just wanna know if Nile's face is a typical Turkish face. Many Turkish girls look like that. Oh. Or she looks different. No, not really. Like my friends also. No, I mean, does she look like or half? No. She looks like pure Turkish. Turkish, yeah. How about Ous? Same also. Turkish also. You have many friends who look like that. 20 plus maybe. Okay. But you don't know anyone in the show? I swear I don't know. How about the host? Also I know. You know the host. She was making shows like that. In time high school she dealing these topics like that. And then she stopped on TV. She's still continuing like that things, you know. Same, you know. Same program. No, it's her own show or it's like a Turkish production na... They choose her because she expert about it now. Okay. Expert host. What are you watching? Yeah, okay. Si Honor kasi may siya manood ng mga Muge Anne ba yun, Honor?
Oh. As in, almost everyday pinapanood niyo yun si Muge Anle ba? Muge Anle. Kung naiintindihan niyo yun, I think it's something worth watching kasi para siyang girl version ni Tulfo. So yun yung mga crime scenes or yung mga issues na mga tao, issues na kailangan na talaga ng police. Dinadala nila yung mga involved people sa studio, tapos doon sila nag-argue, tapos merong host na blonde, si Muge Anle, and talaga susubaybayan mo daw talaga yung story kasi nga very interesting. And then those girls are Muslim in the show. Muslim. Pero okay lang yung dress. In Turkey, di ba, it's like if they walk in Istanbul, okay lang na sexy yung dress. No, anywhere in Turkey. How about in Bursa? Anywhere. Pero sila Muslim, yung mga super sexy yung clothes. Your mom, it's okay with your mom. Like if someone wears sexy clothes. Old people more careful, like, you know. But young people, they don't learn correctly or it's difficult for them. You hear sound outside? Alam nyo guys, sabi ko kanina magme-makeup lang talaga ako. Hindi ako masyadong dadaldal. Pero right now, napapadaldal talaga ako. Yung gagamitin kong eyeshadow is yung Pretty Secret Quad Eyeshadow Palette. And ito yung Daily Nude. Nabili ko yata to sa Watsons lang, super cheap. Sa picture kasi ni Nile, parang meron siya ditong brown, tapos medyo dark dito. Pero yung dito niya kasi, yung crease niya, talagang light lang. And parang wala talagang shimmers. Hindi ko siya masyadong nakikita talaga na shimmer. Diba ako guys, if napapanood nyo yung mga videos ko, talagang sobrang addict ako sa shimmer, sa glitters. Yung crease kasi ni Nile, mas malaki dito. Medyo unique nga yung eye shape niya kasi para siyang, alam mo yung mata ng Turkish, pero medyo singkit din siya at the same time dito sa may front part ng mata niya. So sometimes pag nakaganon siya, parang may pagkasingkit siya pero wide-eyed siya at the same time. And pag tumitingin ako sa face ng isang tao, especially kapag, yan, gagawan ko siya ng makeup-inspired look, talagang I focus on the details. So, yun yung important kasi guys, when it comes to art or when you're recreating someone's makeup is you need to really pay attention to the details. Not only detail, but even the smallest details. So, tinitignan ko kung gaano kakapal ba yung kilay niya, if yung kilay ba niya nagsa-start dito, kapantay ba nung outside ng nose niya. Example, yung wing ng eyeliner niya, gaano kahaba ba yung wing ng eyeliner niya. And also for the lips. Ganon din, kung gaano kahaba ba yung lipstick niya. Wait lang, sorry medyo, oh my god, sorry guys. Kanina pala medyo mababa yung lighting ko. Nakaganyan siya. Ayan, okay na ba? There you go. Ilang minutes na ba ako guys dito na ganyan lang yung lighting ko? I don't know if naalala nyo sa SM Makati before. After school kasi madalas nandun ako sa SM Makati and meron kasi doon makeup brand na binibilihan ko ng makeup before, yung brand na Flormar, and ginagamit ko siya for a long time. Hindi ko alam na Turkish brand pala siya, as in Turkish brand. So gusto ko yung products nila before and I think sister company nila yung Catrice or Essence din, I'm not sure, basta ganun. Like I said, diba, I'm paying attention to detail. Yung napansin ko, yung crease ni Nile, parating blank and clean. Hindi ko masyadong napapansin na naglalagay siya ng any shimmer or any brown or glitter dito sa lids niya. So, lalagyan ko lang siya ng concealer and maybe a light color na eyeshadow. Pero, mas malaki yung crease niya sa akin. So, I will fake a bigger crease. So, yan. Naglalagay lang ako ng ganyan. Yan, tapos hanggang dito yung crease niya Wala talaga parang ano lang talaga siya, blank lang. So, naglalagay ako dito ng concealer para din palakihin yung crease ko. Kasi dito, di ba, maliit lang talaga yung talukap ng eyes ko. So, lagay lang tayo dito. Tapos, isa-set natin siya ng eyeshadow na similar shade to this concealer. Oops, napadami. Yung ginagawa ng iba, tumitingin sila sa taas, tapos kung saan dumikit yung concealer sa taas, doon mag-i-end yung pag-shape. I don't know kung mag-work sa akin yun. Let's see. Yikes, parang mas malaki tong side na to. I think pantay ko na rin siya dito. Alam nyo guys, minsan napapanood ko yung video ni Nile. Like I said kanina, ilang beses ko na siya nakikitang umiiyak.
Bakit ba siya umiiyak doon sa mga ibang episode? Can you please explain? Kasi hindi ko talaga alam. Tinry ko i-on yung subtitle pero parang hindi siya masyadong accurate. Kasi medyo lang, may mga words lang sila natatranslate I think, pero minsan it doesn't make sense. Sometimes kasi parang hindi ko maintindihan yung ibig sabihin kahit na naka-subtitle siya. Okay, moving on to another palette. Ito yung Sarah Geronimo. It's the Pop Studio. Do you guys remember yung parang Discman? Sony Discman. So, parang siyang CD, diba? Maganda naman yung packaging niya. Eyeshadows, okay lang. Hindi siya best quality. Hindi din siya bad quality. Ano lang, normal lang yung quality niya. I appreciate naman yung packaging kasi kung fan ka ni Sarah Geronimo here, diba? Like for example, ako super fan ako ni Billie Eilish. So if maglabas siya ng eyeshadow palette, I will definitely buy it. Kasi nga for me, it's the memory of her. And kahit na hindi ganun kaganda yung eyeshadow, okay lang sa akin. Basta it's a collector's item for me. Hindi masyadong nagtagal tong brand na to sa market. I think I saw a stand in, I think Trinoma. Kasi doon pa yung dentist ko eh. Can you imagine guys, taga South ako dito sa BF Homes. Pero ang dentist ko nasa Trinoma pa talaga. Sobrang layo, diba? And I will use this lang. Itong dark brown na to, ilalagay ko sa outer corner. Konti lang. Dito lang, as in, dito lang, konting-konti lang on the outer corner, tapos I'll bring it here. Yung first makeup look ko ni Nile, parang one eyeshadow lang yata yung ginamit ko. Yung ginamit kong eyeshadow doon is my bronzer pa nga. So, since si Nile, yung eyes niya medyo pa ganun, I think, konting-konti lang. Hindi halata. I will bring this color pa ganun. Yan, konting-konti lang. Kasi magkaiba kami, completely magkaiba kami ng eye shape. Yung mata ko, diba, sobrang mas maliit compared sa kanya. So, konti lang pa ganon. So, pwede mo namang dayain yan eh. Nails ko pala is also Nile inspired. Sobrang pink lang nung pink dito, pero may nakita akong video niya, yung nag-eyeliner siya. Yung nails niya meron parang ganito, may silver, tapos medyo translucent yung pink niya. May mga lines ng silver yung nails niya, tapos may stones din. So yan, this is also Nile inspired. Dadarkan ko siya ng konti. Mix ko lang yung black tsaka yung dark brown para hindi siya masyadong dark. So, naglalagay siya dito minsan ng ganyan eh. Ng line. And so, after nito, as always, gagawin natin yung trademark eyeliner niya. Yun guys, wag masyado. Tamang line lang. I think using this black, I will start lining my eyes na para mamaya madali na lang siya sundan ng pencil or liquid eyeliner. So, only on the outside. Hindi siya naglalagay masyado dun sa inner part. Mostly, kapag nakaganon siya, yung dito niya sobrang blank lang. Ganyan lang. Parang binabrush-brush ko lang. Kung gusto niyo nang pakapalin ng konti yung wing, medyo ititilt niyo yung head niyo, tapos drawing niyo siya pababa. So, magkakaroon ng parang maliit na triangle dito sa outer corner ng eyes nyo. Okay guys, so binawasan ko lang dito ng konti kasi yung shape ng kilay niya iba. Medyo iba. So, ayusin ko lang ng konti. Yung front ng brows niya medyo pa ganon. Medyo round dito sa front. Ibang pencil na pala yung gamit ko guys. Ito kasi mas thin. Ang front niya dito medyo pa round. Hindi siya yung pa square katulad kanina. So, I will just fill in more dito gamit yung pencil na to. Alam nyo guys, yung napansin ko sa mga Turkish, whether babae siya or lalaki, ang gaganda ng kilay nila. Ako kasi mahilig ako sa makapal na kilay. Tapos, yung, syempre, di ba yung mga girls doon, mahaba din yung mga eyelashes nila. Sobrang na-bless sila with thick eyebrows tsaka long eyelashes. So, there. Hindi na siya ganun ka-square dito sa front. Di ba medyo smoky yung eyes niya dito? So, kung medyo light yung makeup niya dito, in real life, I think mas dark pa yon. So, I will get this dark brown again. Mas papadarken ko lang tong crease ko dito. So, naglagay ako kanina, di ba, ng light. Konting cut crease siya, di ba? So, parang maglalagay lang ako dito ng cut crease. Contour my nose, again, using Sarah Geronimo's Pop Beauty Studio Eyebrow Powder with Wax. And if you're wondering kung bakit nakailang Pop Studio products na tayo dito sa video na to, it's because in one of my videos, gumawa ako ng full face of Sarah Geronimo's Pop Studio makeup. So, one brand makeup tutorial yon. Gagamitin ko lang yung light brown to contour my nose. Ganda kasi yung brown dito, para siyang mocha and wala siyang orange undertone, so perfect siya for
contouring. Dadali nyo yung brush pataas. Huwag kayong matakot na ma-touch yung eyebrows nyo kasi yun yung purpose nun. Kailangan mag-blend siya dun sa inner part ng eyebrows nyo. So, from here, ipi-blend nyo yung powder pataas. Malalim yung dito nyo and meron siyang effect na mas matangos yung nose tignan. Naalala ko tuloy guys, yung nag-guesting ako sa Kada Umaga in Net25. So, binlog ko yung the whole behind the scenes. Nag-live makeup tutorial kasi ako, kaya bigla ako naalala kasi nag-nose contouring tutorial ako doon. And also kilay. So, if you guys want to see that, lalagay ko yung link down below or somewhere dito. Hindi pa ako marunong maglagay ng link dito. Paano ba yun? Ang pang-edit ko lang guys is yung phone ko lang. Hindi pa ako gumagamit ng laptop. Okay, so next is yung eyeliner na. So, ito yung Everbilena Pro Eyeliner Waterproof. Pencil naman to, pero sobrang dark din itong eyeliner na to. Ito naman yung Eyedot Classic. Alam nyo guys, ito yung isa sa mga una kong eyeliner na ginamit. On the budget pa talaga ako. Eyedot Classic Liquid Eyeliner. And I can't believe na ginagawa pa rin nila tong eyeliner na to. Yung eyeliner na to, super black talaga nito. As in, super black. Ito, ganyan siya. Diba? Super black niya talaga. As in. Pero it takes a while to dry. Kaya medyo nakakatakot gamitin to for this eye makeup. Pero medyo makintab siya pag nag-dry. Pag nag-open kayo ng eyes, lumilipat siya sa talukap nyo. So, ito na lang pencil eyeliner from Everbilena. Kasi black din naman siya. Although it's not as black as this. Pero ako kasi guys, kailangan medyo... Ew. Naputol. Gagawin ko na lang, ipupull ko ng konti to, even though hindi ginagawa ni Nile to. Kailangan kong ipull to para mag-straight yung line. So, nakatulong din talaga guys na na-outline ko na siya kanina. Pero, kung gusto nyo talagang gayahin si Nile, yung ginawa niya is tinitilt niya yung ulo niya. Pero yung paghawak ng eyeliner guys, pag ganito, hindi yung patusok siya sa mata nyo. Ngayon, pag gano'n na naman ako, I will move na naman yung pencil pag gano'n. Drawing, tapos left na naman dito yung pencil, so mag-move din yung pencil. Yan, 'di ba? Medyo pantay na sila. And then, kailangan mag-end yung color dito, somewhere dito. Parang binabrush ko lang yung pencil dito sa top lang ng eyelashes ko because hindi tayo pwedeng sumobra dito. Kung may difference kayo nakikita between the part na may eyeliner and yung walang eyeliner, kailangan i-break nyo yung line na yon. But then, i-break nyo lang yung line na yon, yung may eyeliner and yung wala. Parang tap-tap nyo lang and kusa na mawawala yun. Parang hindi na siya obvious, 'di ba? Like that. There's some pictures niya, nakikita ko may konting black din siya dito. Kino-connect niya yung dito. Tsaka here. Pero not too much. Kasi maglalagay pa tayo dyan ng mascara. So, yan. Medyo connect din dyan. And then here. Konting black din dito. O, lalagay nyo siya mismong sa lash line nyo. Ito, ang ginagaya ko na to is more on the full glam makeup niya. Okay, so we are done with the eyeshadow and the eyeliner. The next naman is lashes. Mag-open ako ng isang video dito ng Kismetse Allure. Kismetse Allure Ashkan Gushu. Or is it Gushu? Guju. Guju? Guju. 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 Ju. Guju. Ju. 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 Guju. Guju. Oh. Ang hirap. It's so hard. Guju. 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 Ju. 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 Okay, Guju. Kismetse Allure Ashkan Guju Official. Yan. Diba? Ang hirap i-pronounce ito. Akala ko Goku. Goku, Honor? Honor. I thought it's Goku. No. Okay, so pag wala siyang yung scene kasi nito guys, pag wala siyang yung line. Yung with line, Honor, na C. What's that? The C with line. Che. Che. Okay, pag C, if C without line, Je. Je. Ayun guys. So, pag C na walang line is Je. So, ito siya. Guju. I don't know how to say it, Honor. It's so hard. Sobrang puti niya. Sobrang puti ni Nile. Nile. Yun, Nile nga. I'm right. Sobrang puti niya. So, yung mukha siyang Snow White, tapos meron pa siyang red lips usually, diba?
güzel oynadığın için bunlar şikayet. Ama hayır, siyah ve pembe de güzel uyumlu renklerdir. Lütfen Ama böyle yani. 2 tane pembe. Ay. Ang ganda ng host nila, guys. Ganda ng hair. Tapos yung damit nila dito sa show, usually parang sobrang glam nila. So, ganda ng hair nila. Parang always lang attend ng prom or ng wedding. Allah'ım ya. Tapos meron ditong guy na hindi ko kilala yung ibang cast. Pero may guy dito ngayon na naka-open yung Bir harika. button shirt niya. Kalabas yung chest nung guy dito na naka-black. Parang sobrang flirty ng ibang cast. Aşkım daha iyiydim. Şimdi seni gördüm. Biraz daha Diba? çıktı ama artık bakalım. Aşkım nuru yüzlüsün bugün. Evet aşkım bugün Belki. bir soru var. Bana bugün sen olsan da olmaz olur mu? Ne? Güloş. Para silang a-attend ng wedding, yung makeup nila, tsaka yung mga outfit nila, diba? Güler. Anong nangyayari? Anong nangyayari dito, guys? I wanna know. Kung kailangan ulitin nyo lang. Pero usually, sinisqueeze ko siya one more time. Another round dito sa roots lang ng lashes. So, dinadagdagan ko lang yung mga ends ng lashes para mahaba siya tignan and also to separate as well. Okay. Okay guys, so blush na tayo. Meron ako ditong choices. Ang dami kong choices dito na local. Meron tayong oops, it fell. Blushes. Pero most of these na naman is from Sarah Hieronymo's makeup line. So, para siyang rosy. Ito available in the malls. Ito naman yung isang color with a contour shade also. Then I have also from Sansan. Ano to, medyo old na tong blush na to. It's in the shade Honey Blush. Although, yung problem dito kasi, masyado siyang orange. Picture ni Nile, so parang pink yung gamit niyang blush. So, ito naman, hindi to local brand. It's a Chinese brand, pero available siya in Shopee and Lazada. And this is affordable blush and also very easy to reach blush. Ito yung gagamitin kong color here, rosy. Kasi dun sa picture niya, parang rosy cheek siya. Again, apply the blush here. And then a little bit pa ganon. So, pag ganyan siya maglagay ng blush, wala masyado sa center. Yung parang doll cheeks na ginagawa ko. Now, yung gagawin na natin is yung lips. Medyo kabado na naman ako dito sa lips because isa to sa mga trademark ng looks niya. Lalagay lang ako ng concealer. Back to Sarah Hieronymo's concealer. Blank out ko lang yung lips ko so I can change the shape. And this is important guys kasi wait lang. You have to work on a clean and blank canvas to create a shape. For this lip combo naman, ito yung gagayahin kong lips niya. So, parang siyang rosy brown nude. Ito. Ganyang lips. Unfortunately, for the lips, gagamit ako ng hindi local brand. So, for lip liner, yung gagamitin ko is yung City Color City Chic Lip Liner in the shade Cinnamon. Ito siya. So, more on brown siya. So, this time, I will try to overline. Tapos dito sa taas. Again, not bringing it too much on the sides. Dito lang talaga sa center. Bring it down. Pero not too much here. Bakit sa kanila bagay yung ganong lips? Sa mga foreigners or like sa mga Turkish na girls, bagay sa kanila yung lips na may mag-overline and some of them get lip fillers pero bagay sa kanila. And for me naman, imagine ko, kung may lip filler ako na gano'n, hindi bagay. Then, I will fill in my lips using the same lip liner. Ganyan yung itsura niya if lip liner lang. Tama ba? Ayan. So, yung sa kanya, may pagka-pink pa ng konti. So, I will put another color. So, maglalagay ako ng something else on top of this. Okay guys, I finally found it after like 30 minutes of searching. So, gagamitin ko yung Catrice Ultimate Matte Lipstick in the shade 090 on top of this lip liner. Parang mas bright lang to ng konti as compared to the lip liner, but I think
malapit itong shade na to doon sa gamit niya. Using the same eyebrow pencil, maglalagay lang ako dito ng line. Konti lang. And then blend. Pang pa-plump lang dito. Nagkaroon siya ng shadow dito and it made my lower lip look fuller. So blend. There, yun yung effect niya. Nagkaroon siya ng line doon, so mukha na siyang plump. Highlight my nose using any skin color lang na matte. Okay, so yung mole na lang guys. Meron siyang mole right there. I think same lang kami. Lalakihan ko po ng konti. So same eyebrow pencil. Lalakihan ko lang ng konti. O, diba? May mole talaga ako dito. So same kami ng mole. Mas malaki lang yun sa kanya. If you guys know me, I never ever style my hair. And if I do, only on special occasions. Ito, special occasion to. Because it's for O'Neil. Gagamitin ko lang na hair curler is from Babyliss. Si Nile kasi, sa ends lang siya ng hair niya nagka-curl. I don't know if you guys can hear. Parang may nagme-mate na mga cats sa roof namin. I hope hindi nyo naririnig. Dito lang guys sa ends. Good luck to my hair without heat protectant spray, but for you, para sa fans ni Nile and ni Owus, this is for you. Konti lang. Okay, ganun lang. Ouch. Wala, may nagme-mate ng mga pusa. Takot na takot ako guys nung bata ako, natutulog ako mag-isa. Takot na takot ako pag may mga nagme-mate na pusa. Kasi yung sound nila, diba, medyo scary. Pag sa roof, ayan. Yun guys. Ayan. Because takot talaga ako mag-curl ng hair na walang heat protectant. Tapos siguro dito sa front, bababaan ko lang yung temperature niya. 100 lang. Here. Yan lang, guys. Ouch. Konti lang. Huwag masyado. So, like girl lang talaga ako, guys. I think we are done with the Nile inspired makeup tutorial. Makeup, hair, and nails. And now I will show you my dress.